Sa bawat isa, purihin ng Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay makapagsama-sama through online para mag-aral ng Panginoon, mag-aral ng salita ng Diyos at purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo po muna imawit ng isang awitin. The steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ulit pagkakataon po. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Salamat, Panginoon, sa inyong kamangha-manghang katapatan, pangwalang hanggang habag, Panginoon, sa amin, O Diyos. Salamat po sa inyo. Muli sa aming pag-aaral, ang pagsama at paggabay ninyo, maranasan namin sa tulong ng Banal na Espiritu ay ma-absorb namin lahat ng aming mapag-aaralan. Sa lahat ay may pamuhay namin upang mas makita kayo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa inyo. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga muli sa bawat isa.
Paunahin nyo na po yung aking ilong at medyo hindi po maayos. Gayunpaman, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon po ay dito na tayo sa Matthew chapter 5 verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ayan yung pong basahin natin sa Tagalog. Mateo chapter 5 verse 7. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Panginoon. Amen. Salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Nung nakaraan ay pinag-aralan natin yung Mateo chapter 5 verse 6. At medyo nag-overtime tayo. Lobi ng Panginoon po ay ngayon ay hindi tayo gaano mag-overtime. Pero tingnan po natin kung saan tayo mapaparoon. Mateo chapter 5 verse 7. Patungkol po ito sa salitang kahabagan. Merciful or mercy. Blessed na palad daw. Palad raw ang mga taong mahabagin dahil makakaranas sila ng kahabagan sa Panginoon. Pag sinabi po nating mercy, ang ibig sabihin po nun ay yung pagkakaroon ng forgiving spirit, compassionate heart, no? Pagiging mapatawarin, no? At pagiging compassionate sa tao, no? At pagkakaroon din ng sa English kasi ay empathy sa karanasan o nararanasan ng isang tao. So isa sa mga key traits nitong mercy ay pagiging forgiving. Pero hindi doon nananatili yung pagiging forgiving niya. Tayo ay inutusan at marurunong bilang mga anak ng Diyos na magpatawad. But mercy is much more than forgiving. At mamaya matatalakay natin yan. At baka mamaya ay lumaban ang ating laman dahil hindi ito nais ng laman. So, ang pagiging merciful ay forgiving but more than forgiving. Yun ang isa sa mga traits pa ng pagiging merciful ay yung empathize sa isang tao, no? Yung ano bang Tagalog na empathy? Kalimutan ko na, basta ganon. Sunod ay making efforts to meet one's need. Binibigyan mo ng effort yung pagtugon sa pangangailangan ng isang tao. It might be material or not, pero gumagawa ka ng effort para matugunan yung pangangailangan ng ibang tao. At ang opposite ng pagiging merciful ay unforgiving, syempre, no? Pagkakaroon ng matigas na puso, no? At hindi empathize. Titingnan natin sa Biblia, when it comes to forgiveness, pinapatawad tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagpapatawad. Punta tayo sa Mateo chapter 6 verse 12. Matthew 6 verse 12. Sabi sa Tagalog, patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa pong verse, sa Santiago chapter 2 verse 13 or James 2:13. Punta po tayo doon. James 2:13, sabi po dito sa Tagalog, walang awa nga hatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Sa English po, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful, mercy triumphs over judgment.
So, makikita natin dito, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi po tayo papatawarin ng Panginoon. When it comes to forgiveness, makikita natin na malaking part ang pagiging merciful. At mamaya tutukuyin natin yan ng mas madiin pa. Pero tingnan natin ano yung mga karakteristik ng isang merciful na tao. Ano ba ang makikita sa isang taong merciful? At bakit sinabi ng Panginoon na mapalad ang lahat ng maawain? Lahat ng taong merciful. Muna sa lahat, isa sa mga karakteristik ng taong merciful ay pagkakaroon ng tender heart. Tender-heartedness. Isang puso na nagke-care sa pangangailangan ng iba, pangangailangan man na nakikita o hindi nakikita. O hindi mo pa man nakikita, o kaya ay nakita mo na meron kang puso na tumulong para matugunan yung bagay na iyon. May mga tao kasi na agad lang tumutulong kapag nakikita yung pangangailangan. Meron din naman mga tao o mga Kristiyano na hindi pa man nakikita yung pangangailangan, tinatanong na, ano ba yung kailangan mo? May kailangan ka bang ganito? O ito, para sa'yo na to kasi alam kong kailangan mo yan. Hindi pa man nakikita na kailangan ng isang tao yon, gumagawa na ng paraan para makatulong. Tender-heartedness. Makikita natin niya sa unang Juan, chapter 3:17. Punta po tayo doon. Unang Juan, 3:17. First John. First John 3:17. Sabi dito, kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So makikita natin, isa pala sa mga senyales na nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos ay pagkakaroon ng pusong mahabagin. Na kapag nakita ka ng isang kapwa mo na nangangailangan, at agad mo itong tinulungan o gumawa ka ng hakbang para matugunan ang kanyang pangangailangan, senyalis ito ng pagkakaroon ng pag-ibig ng Diyos. So, merciful person have this heart of God, na nagnanais na tumulong sa mga nangangailangan, makita man niya ang pangangailangan o hindi. Pangalawa, naintindihan ng merciful person o taong may kahabagan ang kahalagahan ng pagbibigay. Na sa pagbibigay ay merong pagpapala. Alam niya na it is more blessed to give than to receive. Alam natin yan, Acts chapter 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. Kung titingnan natin mga kapatid, when it comes to being merciful, bigay lang po yan ng bigay. Ano yan, hindi niya iniisip na makakatanggap siya. Pero, bigay lang po siya ng bigay. A merciful person is a giver. A giving person. And it doesn't think na, pag naging mahabagin ako, meron akong tatanggapin. Pero napakaganda na pangako ng Panginoon. When you are merciful, you will obtain mercy. Mamaya, didiinan pa natin yan, pero napakaganda ng pag-aaral natin ngayon at napakahirap para sa laman natin. Ngayon, paano natin mapapakita ang pagiging merciful? And in what ways do we show mercy? That we are merciful. Number 1, if we feed the hungry. Kapag pinapakain natin yung mga nagugutom. Isaiah 58 verse 7. Punta po tayo doon. Isaiah 58 verse 7. Isaiah 58 verse 7, sabi po dito, bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Number 1, way to show our merciful heart, pagiging mahabagin, feeding the hungry. Pagkapakain sa mga nagugutom. Actually, Pilipino, magaling sa mga ganyan
Kaya busog na nga yung tao, alam mo ng busog, gusto mo pang pakainin talaga at hindi na tatahimik ang puso mo kapag hindi na tatahimik yung puso natin kapag merong pumasok sa ating bahay na hindi natin napakain. No, yan ang likas na ugali ng Pilipino, pero sa ibang mga tao hindi yan normal. Pangalawa, sa Biblia tinuturo din na ang isang mahabaging tao ay nagbibigay ng tahanan. Housing the poor, house the poor. Isaiah 58 verse 7 po muli. Sabi dito, patirhin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Malinaw na sinasabi po dyan. Sunod, clothe the naked. Bihisan yung mga walang pananamit. Isaiah 58 verse 7 po muli. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit. Pang-apat, strengthen the broken-hearted. Yung maunang tatlo, very materialistic, pero ito ay iba naman. Strengthening the broken-hearted. Job chapter 16 verse 5. Job chapter 16, o Job chapter 16 verse 5. Strengthening the broken-hearted. Ang kahabagan ay napapakita din hindi lang sa mga material na bagay. Sabi dito sa English, basahin ko po sa English at Tagalog. But my mouth would encourage you, comfort from my lips would bring you relief. Sa verse 5 sa English, sa Tagalog, pero hindi ko gagawin iyon, sa halip magsasalita ako ng mga salitang makapagpapalakas at makapagpapaaliw sa inyo. So a merciful person is an encouraging person. He knows and he can encourage people. Kaya niyang i-encourage yung taong nanghihina. Ngayon, this would be unusual sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon. Bakit? Madalas kapag tayo ay nakakita ng tao nanghihina o kaya nagkasala, no? Gusto pa natin na, ikaw kasi ganyan, ganito, ganyan, ikaw yung ganyan ba? Paulit-ulit ka kasi, ganyan. And it will be unusual kapag ikaw ay nagbiglang nagsalita ng mga encouraging words, kapag ikaw ay sanay na gumanon. Actually nga, parang hindi tayo sanay. Ang lagi natin sinasabi na encourage mo nga yan, yung mga malalalim sa Panginoon, yung mga malalalim sa pananampalataya, yung pinapag-encourage natin dun sa taong nangailangan ng encouragement. Excuse me po. Okay, si Pastor, paki-encourage nga po to. Kasi hindi tayo sanay mag-encourage. But a merciful person knows and can encourage. Amen? Sunod. Pity the afflicted. Kinaawaan yung lahat ng mga nakaranas ng pagsubok. Sa Job chapter 6 verse 14. Job 6:14. Ito po tayo dyan. Dinadamayan, kinaawaan, no? Yung lahat ng mga naghihirap. Basahin ko po sa English muna tapos sa Tagalog. Anyone who withhold kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Sa 14 Tagalog, bilang mga kaibigan, nais kong damayan ninyo ako sa mga paghihirap kong ito. Kahit na sa tingin ninyo, itinakwil ko na ang Diyos na makapangyarihan. Ngayon, kakaiba yung sinabi ni Job. No? And it is pag sinabi ko pong very unusual, hindi kasi tayo sanay O hindi lang tayo, yun na lang yung term na gagamitin ko. Hindi tayo sanay sa mga ganitong bagay. Parang sa tingin natin parang nakahiya, parang anong tawag ito? Parang hindi ako sanay. Yung pagiging, yung damayan. Lalo na sa panahon nito, yung mga kaibigan ni Job, kung babasahin natin Job, akala kasi nila, iniisip nila, pinagdidikdikan nila kay Job na nagkasala ka, bumalik ka na sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Pero alam ni Job na wala naman akong ginagawang mali. Ngayon, sabi ni Job dito,
Damayan nyo na lang ako sa lahat ng nararanasan kong ito. Kahit na sa tingin nyo ay tinakwil ako ng Panginoon ngayon. Ito yung pinakakakaiba sa tagpong ito. Humihiling si Job ng kahabagan kahit na sa tingin ng tao ay hindi niya deserve. Humihiling si Job ng kahabagan kahit sa tingin ng tao na nagkasala siya. Ngayon, ganito tayo mga tao, o kahit mga Kristiyano po. Binibigay lang natin yung kahabagan dun sa mga taong sa tingin natin ay deserving. Ulitin ko po, ganito po tayong mga Kristiyano. We give mercy to those who we think are deserving of mercy. Pero ang pagiging merciful ay hindi pumipili ng tao. Lalo na pagdating sa mga nagkasala sa atin, ang hirap magbigay ng kahabagan. Napakahirap mahabag sa mga taong nagkasala. Lalo na kung nagkasala sa atin. Paano yun, Pastor? Paano kayo makapagpakita ng kahabagan doon sa taong nagkasala sa amin? Number 1, patawarin. Number 2, ipanalangin na makapanumbalik sa Panginoon. Maituwid yung kanyang Ngayon, baka ma-misunderstand niyo po Ganito po yung itsura ng prayer ng nahabag. Panginoon, tulungan niyo po yung aming kapatid na nagkasala sa amin na mapabago po yung kanyang buhay para makapanumbalik po siya sa inyo para maging maayos na muli ang pamumuhay niya sa harapan ninyo. Ito yung mali. Panginoon, baguhin niyo nga yung taong iyon, nagkasala sa amin kawawa naman. Para hindi maimpyerno. Kasi nagkasala na nga sa amin, baka ulitin pa ulit. Guess niyo po ba? Yung isa, habag na habag. Yung unang prayer, habag na habag kasi ayaw niya mapahamak. Yung isa naman, iba yung tono ng pananalita. Pag nananalangin. Parang galit pa. Ulitin ko po, napakahirap bigyan na ibigay yung kahabagan dun sa mga taong sa tingin natin ay hindi deserving. But being a merciful person does not choose who will obtain mercy. Pag ikaw ay talagang mahabagin, hindi ka nagtumipili ng tao kung sino yung kahabagan, Teka lang, Pastor. Di ba nga, Matthew chapter 5, verse 7, sabi ng Panginoong Hesus dito, yung mga mahabagin, makakatanggap ng kahabagan galing sa Panginoon. Ano yun? Pumipili rin ng Diyos? No, hindi pumipili ang Diyos. Kaya nga siya napako sa krus kasi pinili niya mamatay sa isang makasalanan. Ulitin ko po dun Ulitin ko po yan Hindi, kaya nga ang Panginoon ay napako sa krus. Kasi nahabag ang Panginoon sa mga katulad natin ng mga kasalanan, ng mga undeserving. Because of His grace and mercy para sa mga tao. Pinili niya na mamatay para sa ating mga lahat. Sa ating mga makasalanan. So, God is really merciful. Tayo naman, kailangan mga kapatid na mapakita natin na pagiging mahabagin. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kanina pa lang, ngayon pa nga lang, lumalaban na yung ating laman. Napakahirap po nito. Pero napakaganda pagdating sa pagkatuto sa ating mga pinag-aaralan ngayon. It is very hard for our flesh. Isa ito sa mga karakter na talagang lumalaban sa ating laman. Because, for us, people, it is not our nature to be merciful. Mercy nga tayong mga tao. Next. A merciful person bears others' burden. Bearing each other's burden. Galatians chapter 6 verse 2. Galatians 6 verse 2. Ito po tayo doon. Excuse me po, pahumihin na po, Galatians 6 verse 2. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Tulungan niyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ngayon,
Alam ko po, ang ilan sa atin ay, Pastor, gusto ko namang tumulong kaso nga lang, hindi ko kayang wala akong kakayanan. And we have this heart na, Panginoon, gusto kong tumulong talaga kaso nga lang, wala akong kakayanan para makatulong. When you don't have the capacity to help, mga kapatid, huwag niyo isipin yun. Naisisip natin na parang wala naman akong kapasidad para makatulong. Hindi, you have the capacity to help. Saan ang paraan? Pananalangin. Encouraging. If you don't have the material capacity to help, do it in prayer and in encouragement. Ngayon, merong mga tao talaga na meron namang kakayanan na makatulong pero hindi naman ginagawa. Sasabihin na lang, pag-pray ka na lang namin, wala talaga akong kakayanan na para makatulong Pero sa totoo lang, meron naman, ayaw lang talagang tumulong. There are people na talagang gustong makatulong pero hindi makatulong dahil walang kapasidad, walang material na bagay para makatulong. But we can help bearing each other's burden sa pananalangin, pag-encourage, pagkamusta na, kapatid, kamusta na ba yung pinagdadaanan mo, ganito, ganyan. We can help not just in immaterial ways. Hindi lang sa material na bagay tayo makatulong. Amen? Lastly, supporting the weak. A merciful person supports the weak. Ayan, ito pa. Medyo mag-overtime na po ulit ako, no? Pero ayaw ko kasi sana putulin at mabibitin po tayo next time. Overtiming ko na lang po. Supporting the weak. A merciful person supports the weak. Acts 20:35. Punta po tayo doon. Acts 20:35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Ang mahabaging tao ay tumutulong sa mga nanghihina. Tumutulong, hindi kinokondemn. Tumutulong, hindi lalong winawasak. Alam mo, masarap sa ating laman kapag yung nagkasala sa atin o kaya nakagawa ng mali, mas lalo nating diktikin pababa. Ang sarap po sa laman yan. At alam niyo po yung aking sinasabi. Kapag merong tao nagkasala, hindi man nagkasala sa'yo, alam mo lang na nagkasala, ang sarap diktikin. Nasabi, pabuka na, tignan mo, nagkamali ka. No? Kala mo kasi kung sino kang napakayabang mo. No? Babagsak ka din pala. No? Ang sarap po diktikin yan. Lalo naman yung mga nagkasala sa atin. Kasi gusto ng ating, at gusto natin na palaging ipatunayan na tayo ay tama. O sabi ko na nga ba sa iyo kala mo kung sino-sinong kaya-kaya mo yan, yun pala, hindi mo naman pala kaya. No? Pero ang merciful person, he supports the weak. Kahit yung mga nanghihina, sinusuportahan niya. No? A merciful person does not seek to destroy or to press down a person who is weak. A merciful person seeks to encourage and strengthen those who are weak. Mas pinipili niya na palakasin ni lahat naman nanghihina kaysa mas lalong diktikin. Ayan, inuulit ko po. Ang isang mahabaging tao ay hindi pumipili ng tao. Maski nasaktan ka niya, nakagawa siya ng mali sa iyo, o hindi, we need to show mercy. Actually nga, sa isang mas matinding lalim ng pagiging merciful, ganito po mga kapatid. Sobrang lalim ng pagiging mahabagin. Yung ayaw mong maparusahan yung nagkasala sa'yo. O ayaw mong maparusahan yung nagkasala. Sa sobrang habag mo sa kanya na nagkasala o nakagawa ng mali o nanghina, you will do everything that you can para lang hindi siya maparusahan. Para hindi na siya mas lalong dumikdik pailalim. Para hindi mas lalong bumagsak. Mas gugustuhin niyang makabangon agad. Amen po ba?
So, napakahirap mga kapatid. Sabi ko po sa inyo, ayaw ng laman tong pagiging mahabagin. Gayunpaman, ito na yung magandang part. Bakit sinabi ng Panginoon na mapalad yung lahat ng mahabagin? Anong pinagpala dun sa mga mahabagin? Bakit parang pag mahabagin ako yung lugi? No? Yan yung ayaw natin, yung lugi tayo. Pag nasa pamilihan tayo, ayaw natin nalulugi. No? Hindi lang po sa pamilihan na ayaw ng mga taong malugi, kundi sa pag-uugali din. Ayaw nilang malugi sila sa pinapakita nila, pero what is being blessed when you are what is the blessing for being merciful? Yung pagiging merciful, paubos yan labas lang ng labas, bigay lang ng bigay ng kahabagan. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na pinagpala, na mapalad ang lahat ng mahabagin? Number 1, he will receive God's mercy and forgiveness. A merciful person will receive God's mercy and forgiveness. Psalms 18:25. Punta po tayo doon. Psalms 18:25. To the faithful, you will show yourself faithful. To the blameless, you show yourself blameless. Sa Tagalog, tapat kayo sa mga tapat sa inyo at mabuti kayo sa mabubuting tao. Sa malalim na salin, with the merciful, thou wilt show thyself merciful. With an upright man, thou wilt show thyself upright. If we are merciful, He will be merciful for us. Mahabagin siya sa mga taong mahabagin. Imagine niyo po yun. Magpapakita ng kahabagan ng Panginoon sa atin. The way, hindi lang sa paraan na kaya natin magpakita, kung sa paraan na mapapakita natin kahabagan, but in God's way of showing mercy. Yung quality ng kahabagan na matatanggap natin ay God's way. God's quality. Hindi katulad ng kahabagan ng ibang tao. Humihigit siya dun sa kahabagan na pinapakita ng tao. It is God's quality of mercy. Oh my goodness, napakaganda. If we are merciful, makakaranas tayo ng quality ng kahabagan. A God quality of mercy. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sunod, when we are merciful, we will receive God's reward. Proverbs 19:17. Punta po tayo doon. Proverbs 19:17. If we are merciful, we will receive God's reward. Proverbs 19:17. Ito, medyo matindi tong yung verse na ito. Basahin ko po sa English at Tagalog. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Sa Tagalog, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpautang sa Panginoon. Teka lang. Basahin ko na sa tuloy. Dahil ang Panginoon ang nagbabayad sa inyo. Ulitin ko po kapag tumutulong raw tayo sa mahirap, para daw tayo nagpapautang sa Panginoon. Teka lang. Hindi pwedeng magkaroon ng utang ang Panginoon Wala namang pinagkakautangan ang wala namang pinagkakautangan ng Panginoon. Pero ganito po kasi yung sense niyan. Responsibility kasi ng Panginoon na tulungan yung mga naghihirap. It is His responsibility and purpose na tumulong sa mga mahihirap. Ngayon, hindi ko na gaano expound yan. Baka mamaya ay may maisip kayong tanong. Pero, it is God's responsibility to help the weak, to help the poor. Kaya kapag ikaw ay tumulong doon sa tinutulungan ng Panginoon, parang pinapahiraman mo, pinapautangan mo ang Panginoon. Inuunahan mo na Panginoon, ako na lang po dyan. Panginoon, ako lang tutulong po dyan. At actually nga, alam ko si Solomon dito sa tingin ko, wala nang ibang term na maisip. Pero, ito na yung pinakamalapit dun sa gustong makipakita ng Panginoon. Na kapag tumulong tayo sa mga mahihirap, para tayo nagpapautang sa Diyos. At ang maganda niyan, babayaran ng Panginoon yung ating mga ginawa. He will reward everything that we have done to the poor.
Hindi lang eksakto. With interest pa, mga kapatid. Kasi ano pag nagbibigay ang Panginoon? Siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. Imagine niyo po yun. Hindi ko alam kung hinayaan ng Panginoon o na gusto ng Panginoon na ma-feel good tayo dahil sa pagtulong sa ano, pero this is the word of God. At totoo po ito. Kaya nga nung pinag-aaralan ko po ito na na hindi ma-contain ng isip ko, magpapautang kami sa Panginoon. At babayaran ng Panginoon yung lahat ng ginawa namin with interest pa. Siksik, liglig at umaapaw. Paano natin masasabi ngayon na lugi yung maging mahabagin? Ngayon sabihin natin, hindi lugi pa rin ako pag naging mahabagin ako. Grabe. Next. When we live as merciful people, we imitate God's character. Kapag tayo ay nakapamuhay ng bilang mga mahabagin na tao, napapakita natin yung character ng Panginoon. Luke chapter 6 verse 36. Lucas chapter 6 verse 36, sabi diyan, basahin ko po sa English ulit sa Tagalog. Be merciful just as your Father is merciful. Maging maawin kayo tulad ng inyong Ama. Katulad ng Panginoon, ng ating Diyos, na mawain, na merciful, tayo din po ay ipakita rin natin ang pagiging mahabagin. So when we live as merciful people, pinapakita natin kung sino ang Diyos. We show God's character. Amen? Mapapakita natin sa tao kung ano ba talaga ang Panginoon. Kung sino ang Panginoon, anong ugali, ano yung karakter ng Panginoon. Amen? Sunod. When we are merciful, we will have the assurance of mercy in the final judgment. When we are merciful people will receive the assurance of mercy in the final judgment. Siguradong makakaranas tayong kahabagan kahit sa panahon ng paghatol. Ngayon, 2 Timothy 1:18. Baka isipin ng ilan, ano yun, Pastor, naipon yung pagiging mahabagin ko, tas kahit maging makasalanan na ako afterwards, makatanggap ako ng kahabagan sa bandang dulo, baka hindi na ako paparusahan. No, hindi, yung mga nagpapatuloy, yun lang yung makatanggap ng kahabagan. Verse 18, 2 Timothy 1:18 sa English po. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. Yung paghahato, yung sa judgment. You know very well how many days he helped me in Efeso. Sa Tagalog po, at alam mo kung paano niya ako tinulungan nung nasa Efeso ako. Kaawaan sana siya ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. We will receive mercy, no? Sa panahon na tayo ay nasa harapan na ng paghuhukom ng Panginoon. Ito pa masasaya. Bibilisan ko na po, no? Para hindi po tayo masyadong pakahaba-haba. Lastly, when we are merciful, we will inherit the kingdom. Matthew chapter 25, 34 to 35. Matthew 25, 34 to 35. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Matthew 25, 34 to 35. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo, sapagkat nang nagutom ako ay pinakain niyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo, nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. Alalahanin natin yung doon sa sinabi ko na na pag-aralan natin na kapag tayo ay tumulong sa mahihirap, pinauutangan natin, parang tayong nagpapautang sa Panginoon. Ngayon naman, pag tumulong tayo sa mahihirap, para tayong tumutulong sa
Panginoon. And if we show mercy, no, dun sa lahat ng mga naghihirap, mga nagugutom, mga nauuhaw, yung mga walang matuluyan, when we show mercy to them, sabi doon, mamanahin natin yung kahariang hinihanda para sa atin. Inheriting the kingdom of God. Kaya nga naman sinabi ng Panginoon, mapalad ang lahat ng mahabagin. At dito na lamang po ako magtatapos. Para naman sa mga hindi mahabagin, there will be judgment. Kapag tayo ay hindi naging mahabagin, there will be judgment without mercy. Hindi ko ma-imagine kung ano itsura ng judgment without mercy. Actually, may mga panahon na pwede yung ipakita, kaya ipakita ng tao, pero what about when God does this? Judgment without mercy. James 2:13. Santiago 2:13. Balikan po natin yun. Basahin ko na po sa English. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Magpapakita o mararanasan. Tagalog na nga lang din po. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Walang awang hahatulan yung mga walang awa. Hallelujah. Sabi sa Tagalog, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangan matakot sa oras ng paghatol. Ano kayang itsura nun? Ano kayang feeling nun na mahatulan ng walang awa? Anong pakiramdam kaya nun? Kung hindi tayo marunong mahabag, no? Humingi tayo ng tulong sa Panginoon at na makapamuhay tayo bilang mga mahabaging tao. When we are unmerciful, kapag tayo ay unmerciful, we will experience God's anger and wrath. Matthew 18:34-35. Mateo 18:34-35. Sabi sa Tagalog, sa galit ng hari, ipinakilong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Sa English, this is how your heavenly Father will treat you unless you forgive your brother or sister from your heart. Yung tagpong ito, pinakulong yung alipin hanggang sa mabayaran niya yung kanyang utang. No, dahil sa galit ng hari. Ganon din sa Panginoon. If we are unforgiving, we will experience God's anger and wrath. Lastly, katulad ng sinabi natin kanina, if we are unmerciful, there will be no forgiveness. No forgiveness for the unforgiving. Walang pagpapatawad dun sa mga hindi nagpapatawad. Matthew chapter 6 verse 12, 14 and 15. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Walang pagpapatawad sa lahat ng hindi nagpapatawad. Napakahirap po nun. So, kailangan pala bilang mga anak ng Diyos, pakinggan niyo po ito, kailangan pala bilang mga anak ng Diyos ay laging clean slate yung ating pagpapatawad. Yung listahan ng dapat nating patawarin ay dapat pala laging malinis. Nagkasala man sa iyo o hindi. Nabigyan ka man ng hustisya o hindi. Forgive everyone in those lists. Kaya po napakahirap eh. Mahirap sa laman po ito. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon sa lahat ng mga mahabagin. Amen? Blessed are those who are merciful, for they shall receive mercy. Gusto ko pa sana i-expound yung receiving mercy, pero wala na po tayong panahon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Hinihiling po namin, O Diyos, na kami ay maging mahabagin, O Panginoon. Use us, O God, to show mercy to all the people, to show your character of mercy to everyone in this world. At Panginoon, opo, nakikita nyo, lahat kami, Panginoon, may mga tao na gusto namang tumulong pero walang kakayanan. Lord, give us the capacity to help
not just in material things, O God, but also in prayer, encouragement, and strengthening of the weak. Bigyan nyo kami ng higit pang kapasidad na makatulong hindi lang sa material na bagay, O Diyos. Higit pa, Panginoon, sa mga bagay na iyon. Help us, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong salita sa umagang ito. Inihiling ko po, Panginoon, na kumilos kayo sa aming mga buhay na mapakita namin ang pagiging mahabagin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa bawat araw, O Diyos, na daraan. Help us to show mercy. Sa ganong paraan, Panginoon, matatanggap din namin ang kahabagan mula sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos, ang pagpapala po ninyo ang sumabawat isa, makapamuhay kami sa ayon sa inyong nais at sa lahat ng mga magtatrabaho at may gagawin sa mga araw na sa mga susunod po ng araw na ito. Ingatan niyo po sila at bigyan ng kalakasan upang makapagtagumpay, Panginoon, sa lahat ng kakaharapin namin ngayon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Ang pagpapala niyo po, ang pagpapala po at biyayang sumasaganang sumabawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos at sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa. See you soon po.